Hello guys! Ngayon pala ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng cinnamon roll. Kung meron man kayong recipe nito, please huwag nyo kong i-judge sa recipe ko. So dito kailangan ko lang ng 1 cup milk room temperature, 1 fresh egg, at saka ng 1/4 cup white sugar. Kayo na pong bahala kung gano'ng karaming white sugar ang ilalagay ninyo, basta sa akin 1/4 lamang po. Tutunawin ko lang yung sugar, tsaka ko ilalagay yung 2 teaspoon dry active yeast. Tutunawin ko ulit yung ating yeast or imimix natin siya ng bahagya, tsaka ko siya ipaparest ng 5 or 10 minutes. After 5 to 10 minutes, magiging ganito na po yung ating wet ingredients. Nagbubble po yung ating dried yeast. So, pag hindi nagbubble yung inyong yeast or yung inyong wet ingredients, ibig sabihin hindi na active yung inyong dried yeast. Huwag mo nang ipagpatuloy gawin kasi po hindi lang mabubuo yung inyong gagawing tinapay. Tsaka ko siya ilalagay yung ating all-purpose flour. Dito po sa reseping ito, pwede rin po kayong gumamit ng cake flour pero bawasan nyo yung inyong dried active yeast kasi masyado nang malambot yung inyong cake flour. Ganyan lang po siya. Ihahalo po natin siya at take note, naghugas po ako ng kamay bago ko hinawakan yung ating butter kasi kailangan natin niyang imamasa para nang sa ganon ay mas maganda yung pagkakamix ng ating butter. Naglagay din ako dyan ng 1 teaspoon ng butter para hindi dumikit yung ating butter sa aking kamay at para hindi rin dumakit doon sa pinagmimixan natin. Ililipat ko yan sa lamesa. Yung lamesa po, hinugasan ko din yan para malinis. Huwag kayong mag-judge. Malinis po yan, okay? At naghugas ako ng kamay. Tsaka natin siya ininid ng maayos. Ganyan po. At paano malaman kung okay na yung ating dough? Pag mapansin mo na ganyan na maging itsura niya, stretchy na yung ating dough, ibig sabihin, ready na yan at okay na yan na gagawing tinapay. Pero, hindi mo pa siya pwedeng gawin. Kasi dahil minasa natin siya ng 20 minutes, kailangan natin siyang i-rest ng mahigit 1 oras. Lalagyan ko lang ng butter yung ating lagayan para hindi dumikit mamaya pag kukunin natin siya sa lagayan. Tatakpan ko lamang yan ng wet cloth. Tsaka natin siya ilalagay, i-store sa place na room temperature lang. Huwag natin siyang ilalagay sa fridge kasi titigas yan. After 1 hour, mapapansin nyo, lumaki na yung ating dough. Tsaka natin siya ipipisil sa gitna. Bakit sa gitna? Para matanggal yung mga air mula sa ating dough. At ininid ko siya ulit ng siguro mga 1 to 2 minutes lang para matanggal yung mga excess air ng ating dough. So, after 1 to 2 minutes, yan. After 1 to 2 minutes nga, ayan, i-spread na natin yung ating dough. I-spread natin siya kung gaano kakapal or gaano kanipis yung gusto natin sa ating dough. At saka, reminder lang po, or konting share lang sa inyo. Gamit ang dough na ito, pwede kayong gumawa ng pizza. Same po ang ingredients, pero sa pizza, kung gagawa kayo ng pizza, huwag po ninyong lalagyan ng asukal. Pero sa same procedure, pwede po kayong gumawa ng pizza. Para lang po sa kaalaman nyo. Pag na-spread na natin, maglalagay na tayo ng cinnamon jam. Cinnamon jam, naglagay lang ako, nagmix lang ako ng cinnamon powder, 4 tablespoons ng cinnamon powder, 1/2 cup ng melted butter, at saka 2 tablespoon ng white sugar. Sa white sugar po, kayo na rin po ulit ang bahala kung gusto niyo ng mas matamis. Pwede niyo pong dagdagan, kayo na ang bahala kung gaano ba katamis ang gusto niyo. Basta sa amin, konting sugar lang, okay na. Imimix lang natin siya ng maayos. I-spread lang natin siya ng ganyan. Lahat dapat malagyan kasi ito yung nagbibigay lasa sa ating dough mamaya, sa ating cinnamon roll mamaya. So, ganyan. Kung wala kayong ganyan, spatula na pang mix, okay lang din naman kung gumamit kayo siguro ng kutsara or kahit ano. Pag na-spread mo na, tsaka natin siya i-roll. Take note po ulit ha, huwag niyo po akong i-judge sa kung paano ako mag-roll kasi inaamin ko, nahirapan talaga ako dyan kasi hindi naman ako expert sa pag-roll ng
ganyang klaseng tinapay kasi madulas yung aking kamay. Hindi ko alam. Siguro damihan ko ng konting oil. Tsaka natin siya ikakat ng siguro, sa akin, ang pag-measure ko lang, 1 inch lang ang pagkat ko ng aking tinapay. Nasa sa inyo na kung gaano kalalaki ang pagkat ninyo. Basta pare-parehas lang ang pagkat ninyo ng inyong bread para pareha-parehas din ang pagkakaluto nito pag iluluto nyo na. Ganyan. At kung mapapansin nyo, huwag nyo namang pintasan na yung pangkat ko pizza slicer or pizza cutter. Wala kasi akong ibang pang slice kung hindi yan lang. Okay naman siya. Kung meron kayong ganyan, okay na din siya kasi pang slice naman na yan ng bread. So, ganyan. Kakat nyo lang siya ng ganyan. Pantay-pantay nyo lang kung gaano kalalaki. Yan. After nakat ko siya, ganyan na magiging itsura. O diba, ang ganda, nakapag-relax yan ng 1 or 5 minutes siguro. Tsaka natin siya i-bake ng 100 degree Fahrenheit sa 20 or 25 minutes. Kayo na pong bahala kung gaano katagal nyo gusto or gaano ka-toasted nyo gusto yung inyong tinapay. So, after 25 minutes, luto na at ginawan ko na siya ng white sauce. White cream sauce. Yun lamang. Thank you so much. Have a great day.